Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Maganda umaga po ng Friday sa November 7, 2014 edition ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Dito po sa inyong himpilan, DZRB, Radyo ng Bayan. Na napapakinggan din po sa aming sister station sa FM Band, ang DWBR at syempre sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan, syempre at ng DTI. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner this morning. Ako po si Marala Jam Castro. Welcome po sa aming programa ngayong umaga na magkakasama na naman tayo para sa susunod na isang oras. At Miss Tess, usong-uso ngayon yung Plants vs. Zombies. Kung kasing popular lang ng Plants vs. Zombies ang pagsasaka, alam mo, tapos na ang world hunger. Sa opinion ko lang Talaga. Kasi kung lahat tayo marunong magtanim o kaya na-addict tayo tapos gustong-gusto natin, talagang hindi tayo magkukulang. Pero hindi lahat marunong magsaka. Yun eh. Yun ang problema. Oo. So, nagkakaroon daw ng kakulangan. Kailangan nating labanan yung pag-invade ng zombies sa mga farm ng Pilipinas. Parang ganon. At saka naniniwala ka ba na yung pagpapalaki ng halaman, nasa tao din daw yan? Meron daw hindi makapagpalaki ng kahit anong klase pag-aalaga niya sa halaman. Namamatay pa rin. Hindi Talaga? mabuhay. May powers ba? Ganon? Oo diba? Kulang lang sila dun sa kinukuha Green na thumb, Di ba yung coin? Tama ba? Coin yung kinukuha dun sa Plants vs. Zombies. Yung sunshine or something. Sunflower, kulang sila sa sunflower. So, kung mawawala yung mga farmers, zombie apocalypse talaga ang peg ng mga beauty natin. So, ipapakilala natin sa ating mga tagapakinig ngayong umaga yung ilan lang sa mga youth agripreneurs na tagapagtanggol ng pagsasaka. At Miss Tessa, pabata sila ng pabata. Gayunpaman, kahit bata sila, marami na silang inaning wisdom sa agribusiness. So, tara na, makinig na tayo at makikita nyo, mga kaibigan, negosyo is the way to go. Talaga. Yes. At umpisahan na natin para po sa segmentong ito. Achy breaky business. Masaklap kaya ang kanya pagsisimula sa negosyo? Kaya Kahit naman masaklap ang napapagdaanan natin, talagang yung rewards ay sa huli mas matamis. Di ba? sige nga, alamin natin. Wala sa ating unang kakausapin. Actually, marami nang naaning awards and recognition kahit age 28 pa lang siya, Ms. Tess. Global Shaper siya ng World Economic Forum, Young Global Laureate ng 2014, isa siyang alumnus ng Outstanding Students of the Philippines, and the first woman leadership awardee ng Visayas State University. Ambassador siya ng Project Pagsulong na 1 Million Social Entrepreneurship Challenge. At one of the 4 Filipinas to watch, sabi ng Rappler Philippines. Wow. Ayan, i-welcome natin sa program si Ms. Cherry Atilano, ang agripreneur ng AgriCool. Miss Jerry, good morning. Good morning. Good morning po, Ms. Cherry. Good morning. Magandang Galing umaga. po sa Gawad Kalinga Enchanted Farm. Nasa farm pala siya. Ang aga nyo palang nahilig sa pagsasaka. Anong age kayo? Natutong magtanim-tanim? Nag-umpisa ako nung mga 12 years old. Kasi nakatira
nakatira ako sa Silay City, sa Negros Occidental. Tapos yung tatay ko, mahilig siyang tumulong. So actually, tumutulong siya sa mga sakada, yung mga sugarcane contract workers no, na nagtatrabaho sa Negros. So I doon see. namulat yung aking pag-iisip. At tapos ng mga 11 years old ako, nakabasa ako ng libro. Ang tawag sa kanya is biointensive gardening. Basically, magtatanim lang sila ng gulay sa paligid ng kanilang bahay at makakakain na sila. So sabi ko, umpisahan ko kaya to para tumulong at turuan yung ibang magsasaka na kaysa kumain sila ng instant noodles or kaya sardinas, magtanim sila ng gulay sa harap ng kanilang bahay. Pero hindi pa ba automatic yun sa mga magsasaka na magtanim sa sarili nilang bahay para mas mura? Ito kasing mga sugarcane contract workers, yung mga sakada, hindi talaga sila taga Negros. So galing sila sa ibang lugar, tapos pumupunta lang sila tuwing anihan ng tubo. So wala talaga, pero mahaba-haba yung panahon na yon Ng na anihan. nag-stay sila. So kadalasan, bumibili lang talaga sila ng mura, no, na at instant na makakain. Kaya doon nag-umpisa. Sabi ko, kung grupo-grupuhin natin sila, turuan na magtanim, mas madali, no, na may makakain sila agad kahit konti lang na kangkong sa harap ng bahay nila or kamatis or talong. So, doon. Pero Miss Cherry, di ba nasabi niyo na endangered species na ang ating mga magsasaka sa Pilipinas? Paano niyo nasabi yun? Kasi yung average age ng farmers ngayon sa Pilipinas, 57 years old. Wow. Sa buong mundo, it's 58 years old. So imagine, bigyan mo na lang sila ng 10 taon, 67 na. Baka hindi na nila kayang buhatin yung isang sakong palay. Pagkatapos, yung mga kabataan, wala masyadong interes sa agrikultura. Kasi, di ba, pag nag-agriculture ka, nasa farm ka, mainit, hindi ka, alam mo naman tayo mga Pinoy, gusto natin maging maputi tayo, di ba? Ayaw mainita. Ako ayoko. Yung best-selling product ka daw sa mga store is skin whitening para talaga? sa mga Pilipino. So, ang hirap, hilain yung mga kabataan na pumunta sa agrikultura at yung mga farmers natin, patanda ng patanda. So, Totoo kaya yan, nagiging Miss Cherry. endangered sila. Oo, ang dami nang namamatay, di ba, dahil sa katandaan. Tapos yung mga bata ngayon, hindi interesado sa farming. Nako. Kaya yan yung hinaharap din ng Department of Agriculture, yung mga programa nila, gawing interesado para sa... Para sa kabataan. Oo, So ano yung na mga ba yung gusto nila karaniwan ng mga kabataan na maging call center agent, ganun? Mostly po, nagiging call center agent. Last month nga po, may mga kausap akong presidents ng mga state universities and colleges na nag-o-offer ng agriculture. Dumidecrease po talaga yung enrollees ng kumukuha ng agriculture. Kahit na yung gobyerno, nagbibigay sila ng scholarship na pag kumuha ka ng agriculture, automatic scholar ka na. Halos hindi talaga sila pumipili ng ganong kurso. Gusto nila mga computer or more on technology or mga kurso talaga na pang-opisina. Yung sabi nila, madali lang, umuupo ka lang, susweldo ka na. Yun, ang katwiran. Oo. Tapos, ang iba naman daw, gumraduate nga ng agriculture kasi kinuha yung scholarship, pero pagka-graduate, hindi Iba naman nagtatrabaho sa agriculture sector. Pumupunta ng Manila at nagiging call center agent. Oh, ang Kasi sad. mas mataas yung sahod at medyo daw, siyempre, mas komportable, no? Nakaupo ka lang kahit na mag-overnight man yung shift mo, pero at least hindi ka exposed sa init, hindi ka pagod na pagod yung physical mo na katawan. Pero yung mga Hindi call ganun center kapagod. agent, ang unhealthy din ng kanilang lifestyle, di ba? Totoo nga po Sana yun yung ma-realize ng ating mga kabataan ngayon. Na kung sa agriculture, mas maging healthy sila. Tapos yung lifestyle talagang ibang-iba. Oo. At one with nature. Yes. Pero Miss Tama. Tess, ang agri-cool, yung business ni Miss Cherry, ang ginagawa niyang smart, cool, and sexy ang agriculture, kaya agri-cool. So, paano niyo ginagawa yon, Miss Cherry? Dito po sa Gawad Kalinga Enchanted Farm, ang ginagawa po namin, yung agri-cool po is in charge po siya sa mga agrikultura na gawain po namin dito. So, kadalasan, ang sa agri-cool, una po, nagbabank on kami sa mga farmers, no? Kasi we don't need to reinvent the wheel, no? Hindi natin dapat baguhin yon.
Kasi mga farmers, magaling na talaga sila. Kung ayaw man ng kabataan na talagang ma-involve physically na magtanim or mag-farm, pwede silang ma-involve sa negosyo. So yung AgriCool actually, ini-inspire na yung mga kabataan na maging social entrepreneur. So halimbawa, kung ikaw ay isang fresh graduate, no, or kahit hindi ka man lang nag-graduate, kung gusto mo talaga mag-venture sa agriculture, pwede ka mag-start ng negosyo. So yung AgriCool, inaalalayan yung mga kabataan na yon na halimbawa, maraming kalabaw sa paligid natin, maraming gatas, pero walang nangyayari sa mga gatas na yon. So yung AgriCool is nagtatrabaho siya sa mga farmers, sino yung mga farmers na yun na may mga gatas at kinoconnect yung mga kabataan na gustong magnegosyo. Ayun. Na, ito, mayroong oportunidad dito, kulang kami ng social entrepreneur na baka pwedeng mag-champion ng ganitong industry. Kasi pag i-champion mo yan, like for example, dairy industry, napakalaki ng potensyal. Kasi ngayon, nag-import tayo 99% of our dairy sa ibang bansa. Nag-import pa tayo ng 4% from Singapore na wala silang mga baka or kalabaw, di ba? Wala So isang malaki siyang kabaliwan, no? Sa katawan, no? So pag sinabi mo sa isang youth na gusto mo bang sumali na to make farming cool, smart, and sexy, ito yung i-focus mong industry. Yung AgriCool, tutulungan kang mag-facilitate na i-connect ka sa farmer, i-connect ka sa community. Kasi pag tinayuan mo yan, ikaw yung maging champion, ikaw yung maging business person dyan, it will steer an economy sa isang Magandang farming programa yan, community of farmers. Kikita ka na, makakatulong ka pa. Saan diba? kumpanya na kayo nagsusupply, Miss Cherry? Ngayon, ang sinusupplyan ng AgriCool, basically dito lang muna sa loob ng Enchanted Farm. Marami kasi kami mga social enterprises ngayon na nanggaling talaga sa aming farm, no? Ang iba, gumagawa sila ng mga tea. If you're familiar po, may mga Bayani Brew tea po kami sa farm. Bayani Brew. Yun, sikat po yun. Meron din kaming restaurant dito sa farm. At ngayon, may mga wino-workout kami sa ibang company sa Manila, no? Like ngayon, yung tinatrabaho namin is with RFM Company. RFM? Kasi meron silang kailangang bigas, mga 350 tons na palay na ordinaryo at kasama na dun yung malagkit. So ngayon, ang ginagawa ng AgriCool, nagtatrabaho kami sa mga DAR farmers dito sa Bulacan kasi maraming DAR farmers dito na mga beneficiary ng agrarian reform. So ginagawa namin, tinutulungan namin sila na mag-form ng cooperative para sila yung magiging supplier later on ng company na to. Tapos yung AgriCool, yung magiging consolidator, no, dito sa Enchanted Farm. So parang ikakat namin yung traders. Nasa Philippines, kadalasan yung trader, 3 to 5 layers eh. Kaya, sabi nga nila, bakit ang mura ng palay, ang mahal ng bigas? Tama. Diba? So, ang AgriCool, ang gusto po namin gawin, mag-work kami directly sa farmers, tapos directly sa corporation, yung AgriCool yung magiging consolidator po. Ang isa pa pong impact nun, kahit nang aside sa matulungan nyo po yung farmer at saka yung corporation, matulungan mo rin yung environment. Imagine po, if we have 3 to 5 layers ng trader, ilang truck po yan ng transportation, so ilang gas po yan, ilang energy yung mababurn, ilang energy din, no, at saka usok yung makakontribute sa environment. Pero yung gusto namin gawin, with this direct marketing ng corporation at saka ng mga farms is ano din po yung aming carbon footprints, no? Mabawasan. Pero so, parang direct ang exchange. Yes. Bukod pa dito sa structure na napakaganda ng AgriCool, itong farmers nila, Miss Cherry, ay very wise. Nabalitaan ko na kaya nilang magpalago ng sunflower at organic lettuce sa Bulacan na mababang area. Di ba usually galing Baguio yun? Oo. Paano yung ginagawa yun? Yun nga siguro yung, pag may gusto ka talagang gawin, talagang magagawa naman eh. So, dito nga po sa Enchanted Farm, sa Gawad Kalinga namin dito sa Bulacan, nagtaka kami kung bakit siya tumubo. Siguro dahil yung mga farmers namin, binigyan namin ng tiwala na kaya nilang gawin, no? Yung mga bagay na kahit hindi kayang tumubo sa feeling ng teknolohiya, kung magbase lang po tayo sa libro, talagang medyo mahirap siyang gawin. Pero yung nangyari po kasi, yung mga farmers, instinctual. Buhay na nila yan eh. Pag binigyan mo pa sila ng tiwala at kakayahan na magawa nila yan, talagang tututukan nila at hindi nila yan pababayaan hanggang hindi siya mabuhay.
So siguro, nag-umpisa siya sa pagmamahal. Yung palagi ko nga Oh. pong sinasabi sa mga magsasaka namin, na ako po, naniniwala ako na ang agrikultura ay hindi lamang sa pagbungkal ng lupa, no? Or ang pagtatanim. Yung agrikultura po is yung pagbungkal po ng kakayahan at tiwala sa isang tao na kaya niyang gawin kahit wala po siyang pinag-aralan, na may kakayanan siyang gawin yung mga bagay na hindi minsan kayang gawin ng mga taong may pinag-aralan. So ito po yung aming parang empowerment na tinatawag sa mga farmers. Kaya po, sila siguro motivated, no, na kaya nilang patubuin Yung mga halaman kasi itong parang mga tao lessons. din yan, di ba? Kinakausap Kailangan ng dapat. tamang Kinakantahan. pag-aalaga. Pero ibig sabihin Yes, ba, yung mga hindi kaya makapagpalaki o makapagpabuhay ng halaman, kulang sa pagmamahal yun? Kaya ganon. Yes. Maaari, Miss Tess. Pero Oo, Miss maaari. Cherry, paano niyo napagpalit ang isang high-paying job para sa, at ang pangarap niyong maging Fulbright Scholar at magtrabaho sa UN para tumulong sa mga magsasaka? Parang, saan niyo kinukuha, saan hugot yung yung drive na to? Namulat kasi ako, no, na pag nasa mission ka, hindi mo na binibilang yung mga sakripisyo na kaya mong gawin. Kasi mission yan eh. At yung hugot ko po talaga kasi na isang malaking iskandalo sa Pilipinas na yung mga farmers na sila yung producer ng mga pagkain, sila pa yung unang nagugutom at naghihirap. Sa akin po siguro, kung hindi ko matulungan na maiba yung imahe na to, isa po itong malaking kalanan bilang Pilipino at bilang naniniwala sa Panginoon. Na yung mga taong to, imagine, nag-work ako sa kanila since I was 12 years old. Tapos, kung hindi ko po magawa man lang na in the long run, in my lifetime, nabalik na rin yung kwento, no? Yung bagong istorya ng mga magsasaka, na sila po yung producer ng food at dapat sila din po yung mayaman. Kasi, di ba, sila yung source ng kinakain ng halos lahat ng tao. So, doon ko po hinuhugot na habang hindi po tapos yung ating mission na baguhin yung pagtingin sa mga farmers at baguhin po yung structure ng pagsasaka ng Pilipinas, hindi po tayo titigil doon. So, wala po yun, no? Yung mga Fulbright na yun, yung UN po ngayon, nag-enjoy naman ako kasi may engagement naman ako with UN. So nakikita din nila na yung simpleng ginagawa namin dito is nakaka-contribute pala siya sa malaking vision din ng Fulbright or ng UN. Sabi ko nga po last time sa isang interview na ang pinakamatamis na nangyari ko sa buhay ko is yung matuto ako kung ano po talaga yung totoong buhay sa mga taong hindi nga po marunong magsulat at magbasa. Kagaya po sa mga farmers namin nung nag-umpisa na talagang kailangan pang turuan paano magsulat at paano po magbasa. Napakadakila talaga ng inyong layunin, ano? Kaya ngayon nakikita yung inyong tagumpay dun sa larangan na inyong pinili. Miss Malaki Cherry, ang puso ni Miss kanina Cherry. binanggit nyo na tumutulong kayo sa mga kabataan, ano, na maging interesado sa pagtatanim. Doon sa mga nakikinig sa atin na maaring interested dun sa sinasabi nyo, paano sila matutulungan? Dito po sa Gawad Kalinga Enchanted Farm, naka-base po kasi kami sa Angat, Bulacan. Kadalasan po, every month, meron po kaming tinatawag na social business camp. Ito po, ini-invite po namin yung mga kabataan na sumali po sa camp kasi tinuturuan po namin sila kung paano po sila mag-umpisa ng negosyo na naka-anchor po sa agrikultura. So, kadalasan naman po, ang mga participants namin, ginagawa po namin ito 3 years na po at malaki naman po yung turnover na kadalasan na gumagraduate po sa aming camp ay ngayon nag-uumpisa na ng kanilang mga negosyo na kung paano po ma-connect nila sa agriculture, yung kanilang mga business at mga adhikain. Yes, so mahalaga makipag-ugnayan sila sa inyo, no? Ano yung Yes po. telephone number nyo, Miss Cherry? Pwede ba maibigay? Oo. Sa mga interesado. 0917-55-00489. Ayan, 0917-5500-489, 0489. mga kaibigan. Si Miss Cherry. So, ngayon ko lang narinig to, no, sa pagninegosyo, na ang sikreto pala sa agribusiness ay pagmamahal. Oo, na? gawin natin yon, di ba? Para magawang makapagpalaki na kahit anong klase ng pananim. At yung posibleng mapatubo
magiging posible yan, di ba? At mamumunga. Oo, yung kagaya ng ginagawa nila. Thank you so much for your time, Miss Cherry. Thank you so much. Si Miss Cherry Atilano ng Gawad Kalinga Enchanted Farm. Ayan. Pagdating sa atin ng, cool na cool talaga. Pagdating ng 32 minuto, makalipas ang alas 8, magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Okay, we're back. Ganyan kabilis. Marela, sino naman yung ating makakausap this time? Gulatan ba ito? Gulatan. O sige, nagsimula tayo sa sa pagmamahal. Tignan naman natin kung ano yung masashare ng Nipa Foods na age 28 din. Ka-age lang sila ni Cherry, pero talaga namang aktibo ang kabataan, kitang-kita naman sa business at hindi lang basta business, agri-business. Ayan. So, i-welcome natin sa program si Mr. Stephen Michael Co. Siya ang agripreneur ng Nipa Foods. Good morning, Mr. Stephen. Oh, good morning, Marela and Ted. Yes, hi. Good morning, sir. Welcome. So, can you tell us about Nipa Foods and what are your products and your vision for this business? Mapala tayong nakapag-aral abroad last year sa UK. Parang binigyan tayo ng scholarship ng British government. Tapos doon ko na-realize na marami palang produktong pwedeng ibigay sa ating mga foreigner friends. Hindi lang dried mangoes at banana chips. So sabi ko, di ba yung usual reklamo lang kasi is bad packaging at saka bad branding ng mga produkto natin. So sabi ko, rather than complain about that, gumawa lang tayo ng gandahan lang natin yung packaging at ayusin natin yung mga produkto. Doon ang galing yung Nipa Food. Kumbaga, gumawa talaga siya ng solution. He's being part of the solution, Mr. Oo. Yes, At saka para maging kaakit-akit sa mga mamimili yon, syempre, dapat maganda nga naman yung packaging para bilhin nila. So, imagine mo, ang pag naalala ba tayo ng mga foreigners, ang naisip nila, banana chips, tsaka dried mango. Oo, yun. Hindi ko sinasabing hindi sila masarap, pero masarap naman. Parang marami pang pwedeng ipakita sa mundo. Ano po yung products niya sa Nipa Foods? Kunyari, one of our, isa sa pinaka-mabento sa amin, yung cashew butter na galing sa Bataan. Ay, masarap yan yung nakatikim na ako niyan. Kayo ba yung nagpauso nun? Cashew butter. Kasoy yan, kasoy cashew. Tapos, palaman. Hindi ko naman pwedeng sabihin siguro na ako nagsimula nito, pero nahanap ko siya. Saan niyo siya nahanap? Sa kasulok-sulukan ng Bataan. Nahanap ko naman, tapos sabi ko, may potential ito, gandahan natin yung packaging, tapos gawin natin mas consistent yung product. Di ba mas masarap pa siya sa cookie butter? Di ba, Oo, Stephen? at sariling atin ito. Mas healthy pa. Kasi yung cookie, di ba, yun, parang flour, ganyan. Ito, nut. Oo, So, tsaka it's ang healthy. common ngayon yung peanut, di ba? Oo. Peanut butter. Ito naman, cashew butter. Cashew. Paborito ko Exotic. yung kasoy Talaga? Masarap talaga yun. May oo. yun, di ba? Pag kinain mo siya compared to sa peanut, meron siyang init. Hindi mo na-feel yun sa lalamunan. Parang Pag init mapapasobre ang kain. siya. I ganun. guess. Siguro. Pero masarap. Oo, naka-addict din yun. O dahil sa friction na dahil kakangoya, Meron din silang beverage, Miss Tess, yung mead and melomel. Ngayon ko lang narinig yung melomel. Ano po ito? Yung mead, yan yung tawag. Hindi ko inimbento yung pangalan. Yan yung tawag na sa alcoholic beverage na gawa sa honey. So, pag na-ferment yung honey. Yung honey, oo. Kasi wala tayong magandang ubas sa Pilipinas, na pwedeng gawing wine. Pero yung honey, apparently, pwede palang i-ferment at gawing alcoholic. At masarap siya, matamis-tamis na parang panghimaga. So, iniinom mo siya pagkatapos mong kumain, kasama dessert, kasama yung mga cakes.
Yung melomel po, anong difference nun? Yung melomel naman, yan yung pag hinaluan mo na ng fruits, yung meat. Parang blended. So, yes, oo. Tapos so, yung ginagamit naming fruits, mga Philippine fruits din. Bignay, lipote, passion fruit, kamarang. Filipino Talagang fruit pa lang, katutubo passion fruit. dito sa Pilipinas sa mga pananim, ano? Miss Tess, itong si Stephen, talagang ginagalugad niya yung mga islands ng, ng Pilipinas eh. Ano yun? Party na ba? So, siya, parang well-traveled. So, saan na kayo nakapunta in search of these products? Yung, alam mo yung maganda rin kabutihan, yung sa DTI, yung DTI mga sponsored na trade fair. Minsan hindi ko na kailangan mag-travel eh. No? Salamat sa DTI mga trade fairs. Nice. Minsan doon ko na nahahanap yung mga produkto or mga supplier. No? Tipid sa pamasahe. Oo. Pero syempre, minsan pupunta rin tayo sa Visayas, sa Mindanao para magsabay na ng bakasyon. Oo naman. Maghanap na rin tayo ng mga magagandang produkto. Sinasabay Ayun. niya sa bakasyon. Magandang idea yun. Oo. Business, Oo. work and pleasure. Yes. Yeah. Marela, siya ay isang youth agripreneur, Yes. no? Batang-bata. Kayo naman, ilang taon na kaya si... 28. 28! Bata pa nga. Paano naman po kayo naging interesado sa farming? Mas, actually, yung background ko, more on biotech. More on biotech. Pero yung, marami kasi yung fields ng biotech, pwedeng sa pharma, sa medical devices, or sa agri-biotech. Tapos yung pakiramdam ko, sa Pilipinas, no, yung pinakalaban talaga natin, yung angking likas na yaman natin, doon tayong, I think doon ako pwedeng mag-venture sa agri-biotech. So so hindi talaga siyang exactly may partly agriculture, di ba? Pero yung mas high-tech pa doon ng konti, agri-biotech. Oo, yung agri-products ang inyong mga, di ba, ibinebenta. Oo. Bakit niyo Ayun. nafe-feel yung need to reprocess the products? Ano yung mga karaniwang may kulang ba or dinadagdag? Yung packaging namin, hindi lang maganda, no? Kundi may function talaga yan. Kasi, so yung mga kinukuhanan kong mga supplier, yung mga produkto nila, masarap sila, no? Pero hindi sila tumatagal ng matagal sa shelf life. Kasi, syempre, maliit pa lang sila. Tapos, kami yung tumutulong doon na pag kinukuha namin sa kanila in bulk, kailangan namin i-repack ng maayos para mapatagal namin yung shelf life nila up to 6 months or 1 year. Para makarating sa mga foreigners na gusto ng produkto ng Pilipinas. Para mas lumaki yung market access. Kayo po ba humingi rin ng tulong sa Department of Science and Technology? Hindi ko pa nakakausap yung DOST, pero may sarili kaming mga food tech. Okay. Kasi meron din silang programa na tungkol dyan, sa ganyang klase ng negosyo. At doon sa packaging din, nakakatulong din sila. Yes, opo. Aside from DTI. So ano pa po yung inyong plano ngayon? Kunyari, meron kaming ini-explore na mga bagong products from Visayas. Siguro sobrang dami nilang island doon. Bawat island yata may special products. Actually. Hindi lang masyadong nahahanap. No? So yun yung hinahanap namin. Tsaka merong gayahan na nangyayari minsan eh. Bukod pa sa, marami naman talagang sari-saring products. Pag ang nakikita ko lang problem, kapag may nakita silang nauso, gagaya sila, iiwan nila yung product nila. So parang siguro dito sa venture ni Mr. Stephen, ma-inspire sila to talagang stick with their own and develop it. Yun din yung, I think yun din yung importante yung yung ginagawa ng DTI. Okay din eh, yung nag-organize ng trade fair, ganyan. Kaya lang mas, ang kailangan talagang pagtuunan ng pansin ay yung supply. Kasi kahit, yun din yung, minsan, doon na rin ako na problema, di ba? Kasi, kung lumalaki na yung negosyo, mas lumalaki na yung demand. Minsan, yung mga suppliers, hindi talaga siguro sila negosyante mag-isip. Parang, hindi nila kaya yung demand, no? Pero kahit ang sarap-sarap ng produkto nila, yung sa demand tayo minsan sa supply tayo minsan nagkakaproblema na nauubusan ng supply. Yan, para naman ako, di ba? Ano yung ibenta ko? Oo nga naman. Pero ano po yung, pag nakakita kayo ng product, paano nalalaman na, this is it, I want this, ganon? So,
kinikilala ko talaga yung mga supplier, no? Yung bawat supplier. Tapos, hinahanapan ko din ng magandang story yung produkto. Kailangan may magandang story din yung produkto. At saka very unique talaga. No? Masarap, unique. Minsan part din ng story yung buying incentive, 'di ba? Oo, Yung mga definitely. Marami sa produkto namin. Yung may story talaga, no? Kunyari yung cashew butter namin, gawa ng mga kooperatiba ng mga nanay sa Bataan. So yun na rin yung pinaka tulong siguro namin, no? So hindi namin binabalak na kami mag-manufacture ng mga products nila. Sila pa rin. Kundi sila pa rin. So, nare-request nyo ba na i-level up lang yung kanilang quality and sustainability? Pagandahin yung produkto. So, yung food tech namin, tinutulungan din sila para ma-improve yung production nila, para gumanda yung product quality. Pero Ms. Tas, bukod pa dito sa pagtulong sa mga maliliit na negosyante all over the Philippines, meron din siyang greater vision for yung mga graduates na kagaya niya from life sciences. Ano po itong big dream? Ayan naman yun. sa big dream naman, kasi yung hindi talaga sikat ang Pilipinas para sa science or sa innovation. Gusto kong baguhin. No? Gusto kong bigyan ng mindset yung mga Pilipino ay pera sa siyensya. Hindi lang yung mga life sciences. Minsan napapansin ko kasi yung mga science graduates natin, tumidiretso din ng mga multinational. Yes. O kaya nagiging nurse. Bakit ganun? Oo, napupunta lang sa mga ganun. Kasi hindi siguro nila naiisip na pwedeng gawan magkaroon ng career in science, no. So yun yung gusto kong i-push that's my life goal, no. Parang life dream ko yun na pasiglahin yung science sa Philippines. Bigyan ng trabaho yung mga scientists, ganyan. Para ma-realize ng mga kabataang Pilipino na they can proceed to science careers, make money out of it, and gaganda yung buhay. At sana tumikat yung Pilipinas din. Kasi ang dami talaga nating likas na yaman na hindi natin papakinabangan. Tama yan. Alam nyo, ang swerte ng inyong magulang, True. Matulungin talaga Ang aga pa niyang Steve, naka-discover ng kanyang life goal. Ako nga, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Pero Stephen, as a young agripreneur, anong advantage at disadvantage do people take you seriously? Kasi pag yun din, kailangan mo ng pagpasa ka, tapos medyo yung field mo kakaiba, mahirap din siguro ang seryosohin ka ng mga tao, no? So dahan-dahan ko rin siguro binibuild, kasi binibuild yung reputation. 1 year pa lang naman yung lipa, mahaba-haba pa ito. Di ba wala pa nga kayong 1 year? Nag-start kayo December last year. So yun, mag-1 year na kami ngayon. At marami na silang Christmas products. namin. Good job. Ay, malapit na nga yung holidays. Baka meron kayong gagawin, mga bagong produkto na dapat abangan. Mataas ang buying demand. Yes, so ang ginagawa namin ngayon, more on packaging pa rin. So gumagawa kami ng mga packages, mga gift sets, bundles, para yun, for mga corporate accounts. No? At least lahat ito Filipino product. Sariling atin talaga. Tama. Well, thank you for being with us this morning. And Pwede bang mag-promote ng of mga course, bazaar of namin course. So sa November 8, bukas actually, nasa Capitol Commons kami. Tapos, sa Mooney yan, sa Mooney Market. Yes. Oo, yun yung bukas sa November 8. Tapos sa susunod week, November 15 to 16, nasa Rockwell Tent, yung sa Global Pinoy Bazaar. Sa November 22 to 23, Rockwell Tent ulit kami sa Winter Wish Bazaar. And then sa November 27 to 30, sa Mega Mall, Mega Trade 2. Ito yung Kabuhayan 2014 na sponsor ng mga congressional spouses. Okay. Dami activities. Yes. Oo. Ayan, Christmas is tuloy-tuloy in the sa air. Every weekend na, yan. So, punta kayo ng mga trade fair. Free taste naman kami doon Thank you. Yan, napakinggan nyo, mga kaibigan, si Mr. Stephen Michael Co ng Nipa Foods, ang ating youth agripreneur. Again, age 28 pa lang, booming na ang kanyang business, sa larangan ng biotechnology. Sana yung mga kabataan ngayon, ganyan, yung
merong adhikain sa buhay at talagang susundan ang yapak ng yung mga nakakapag-iwan ng magandang sabihin ng maipagmamana, di ba? Oo, as in dito sa Pilipinas. talagang meron siyang hindi yung vision niya hindi lang para sa sarili kundi para sa bansa talaga. Yes. Nakikita talaga yung pagiging makabayan din. Ano? Alas 8:48 ang oras. At meron pa tayong isang young entrepreneur na makakausap sa pagbabalik po ng Ang Tipo Kong Negosyo. Sandali po lamang. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Easy to get. Yan naman po ang susunod na segmento ng programang ito. Marela, sino naman yung ating makakausap? Kung nagulat na kayo sa pagiging bata ng ating mga nakapanayam, ito ay mas bata pa. Talaga? Oo, fresh grad, Mistress. Nahiya naman ako, 'di ba? Pero iba talaga. Pa tayo. Oo nga, parang na-pressure tuloy ako. Parang ano yung ginawa ko sa buhay ko. Where has the time Ano, gone? hindi pa huli ang lahat. Oo, tama naman yun. Pero iba talaga ang power ng isang goal at life goal at that. So, ito naman, galing siya ng Meralco Foundation Inc. or MFI Farm School at Fresh to Fresh. To be with us this morning, Mr. John Rex Vicente. Good morning. Yan. Hello po, good morning. Ayan, gising na siya. Ayan. Alam mo yung mga farmers na maaga gumising. Maagang mamulat, di ba? Oo. Maagang bumabangon. At sabi mo, siya yung pinakabata, no? Oo. Ilan taon na ba siya? 18. Di ba, Talaga? John? Yes, ma'am. Oh, 18. Oh, bata, Natakot bata. yata siya sa akin. So, John, balita ako, hindi mo talaga ginusto sa una ang magsaka. Bakit ngayon, mukhang love mo na ata? Kasi po ma'am, nung una po, actually ma'am, yung mga magulang ko po is parehong farmers. Mm-mm. And syempre, araw-araw na buhay namin parang nakakasawa. Tapos yung tipong naranasan mo yung hirap sa buhay kapag farmers ka. Kasi hindi natatapos ang trabaho, no? Hindi po natatapos. Kaya laging overtime. Ganun po yung mga farmers. Laging overtime. Tama. Ako po. Tama. So, ayaw ba nila ikaw na maging magsasaka kagaya nila? Opo, ma'am. Kasi sabi nga po ng tatay ko, dapat sa'yo, pagdating ng araw, ballpen lang yung hahawakan. Oh. Ballpen lang daw ang hahawakan mo? Hindi sabi exciting nila. yun, sabi mo sa Kailangan na po, tatay lagi mo. lang akong nasa office. Sabi mo, walang excitement pag ballpen lang yung hawak. Kaya nga po, sinanage ko yung sarili ko na dapat maging farmers din ako katulad nila. Oo. May gusto kong patunayan na kapag farmers ka, hindi ka lang dapat mananatili dun sa pagiging mahirap. Kasi dapat yung mga farmers, mas sila yung may pera. Oo, kasi nasa inyo yung, yung kumbaga, nasa inyo yung ginto, kumbaga. Oo, hawak na nila. Opo. Nasa kanilang mga kamay na. Pero ano sabi ng mga magulang mo? Nagalit ba sila dahil sa katigasan ng ulo mo na hindi mo sila sinusunod? Na... Pasaway ka pala. Nung una po, nagalit po sila. Kasi ayaw po nila, kasi ang gusto po nila sa akin is, nung una po gusto na maging, teacher. Pero Teacher. hindi ko po talaga siya gusto eh. Mm.
Pero Kaya- ano yung Kanina kurso natanggap mo? na rin nila. Ano yung kurso mo sa MFI? Yung kurso ko po is Diploma in Farm Business Management po. Marami pa bang ibang courses na available doon? Yung course lang po namin ngayon na in-offer is, dalawa lang po, yung Diploma in Farm Business Management and Diploma in Entrepreneurship, major in Agribusiness. Pero meron ka na bang business? Opo, sa ngayon po meron po akong kambingan, then may mga taniman din po ng gulay. Requirement May ba kambingan yun? pa? Aba. Opo. Requirement siya bago graduate, parang thesis? Or magsisimula ka talaga, first year ka pa lang, ganun? Bali po yung, yung kambingan ko po is, nagsimula siya nung high school pa lang po ako. Wow! High school pa lang, so hindi pa siya college. Alam na niya kung anong gusto niya. Pero nabalitaan ko sa'yo, John Rex, patigas talaga ang ulo mo. Balita ko, na laman mo ng gusto mo ng agriculture, nagseminaryo ka pa. Ano ba talaga? Ano gusto mo mangyari? Ayun po ma'am, kasi yung nasa isip ko lang po talaga dati, gusto ko pong tulungan yung ibang tao. Kaya, Spiritually. Yung pumasok ako sa seminaryo, yun pong naisip kong paraan para matulungan sila. By Bilang God. farmer, physically naman, matutulungan mo yung mga tao. Oo. Ikaw yung magpapakain sa amin. Kaya nga po. Lalo na po yung mga hindi marunong magsaka. Oo, Kaya, diba? So, sa ngayon, talagang nakapili Decidido ka na ba? kung ano yung Apo. tatahakin mo. oo naman po. So, iniwan mo na yung sa seminaryo. Opo. Buti Ayun. pinalabas ka Lumabas na nila. Lumabas na po. Okay. Nakakaloka ka, nagseminaryo pa. Ano yung maipapayo mo ngayon sa mga kabataan na katulad mo siguro nung una naguguluhan, ang pag-iisip, di ba? Hindi malaman ang gusto. Para lang sa mga kabataan, sana, alamin niyo kung ano yung passion niyo, kung ano talaga yung gusto niyo sa buhay. Then, kung ako, ko sa inyo na, i-advise ko sa inyo na pili niyo maging isang, agripreneur kasi dito sa agriculture, malaki talaga yung pera mo. Lalaki Kasi hindi talaga. May tumitigil pera. yung taong kumain. Naisip ko lang bigla. Iba yung sasabihin ko dapat Pero naisip ko lang, nabuti naman, hindi bawal na pag-ibig ang naglayo sa'yo sa seminaryo, kundi talagang agriculture. Pag-ibig sa halaman. Oo. Hindi naman po. Hindi pag-ibig sa tao. Hindi naman Diyos po. ko. Okay lang yan. Love ko pa rin ni Lord. Oo, Kaya basta nga po. i-push mo yan. Sabi mo, maaring kumita ka, di ba? Andyan yung yaman, for example nga, magkano yung maaring kitain dyan sa larangan na yan? Kaya mo pong kumita ng million kung tutusin, kung iipunin mo siya a year. Nasa sayo lang po kung paano ka magtitipid. Bilang bilang kabataan, madali lang kahit wala ka naman masyadong kapital? Oo naman po, marami naman po kasing ahensya ng gobyerno na tumutulong po, nagbibigay ng capital. Ano yung mga oportunidad para matuto ng kagaya ng natututunan mo ngayon? Kundi lang ba yung mga farm school sa Pilipinas? Marami na rin po. Ngayon po kasi meron pong inaprobahan na batas na kung saan bawat province magkakaroon po ng family farm school. Galing Ayun po. Ang problema kasi ng ilan, wala silang lupang maisasaka. Oo, walang lupang pansakahan. Kaya sabi nila, ay para lang yan sa mga may sariling lote o lupa. Kami walang mapagtatamnan. Ano yung masasabi mo sa mga ganon? Pero hindi naman po, pwede nga po yung sariling lote. Ay kung meron po kayong kahit na napakaliit na lote o kaya yung mga pagkong may lupa, pwede na kayong kumita dyan. Kasi hindi lang naman po sa malaking sakahan pwedeng kumitang isang magsasaka. Kahit nga po sa mga condominium, kapag meron kang mga, yung pinaka, yung parang vine, yun ba yun? Nakikita ko yun yung sa dingding. Opo. Pwede rin Galing naman po Pwede. kumita ng bagay. So, kung maparaan ka lang, Pero, Miss Tessie, John ay merong napanalo ng first place sa kanyang corn production technology. Ano yung ginagawa mo sa corn? Congratulations. Bali, yung ginawa ko po dun is, combination siya ng organic farming sa corn and vitaciling. Then, nilaban ko siya sa isang contest. Then, yun nga, pinalad, nanalo naman ako. Bali, parang idinemo ko kung paano
magkaroon ng magandang production mula sa land preparation hanggang harvesting ng corn. Mm. So last na lang, bilang wala na tayong oras, para lang mainganyo yung mga kabataan kasi may stigma pa rin ba na pag sinabing magsasaka ganyan. So nakakaranas ka ba ng pangungutya kapag sinabi mong isa kang magsasaka from other people? Tsaka Dati kung po- ano yung sinasabi mo sa kanila? Dati po ma'am, nakakaranas. Pero sinasabi ko sa kanila na kapag magsaka ka, marami ka ng pera, nasa sa'yo lang kung paano mo titingnan. Then, Then tsaka mistress, di ba? po, Batak. Batak o mga magsasaka. oo naman Batak po. na batak. Pwedeng mag-model. Sideline. Oo naman. Totoo yan. So, yun. Maraming salamat, Thank you, Rex Jan. Vicente. Salamat din po. Pagbutihin Salamat din mo. po. Good luck, Okay po. ha? At congratulations for graduating this Thank you po, year. thank you po. Yes. Alumnus ng Meralco Foundation, Inc. Diba? At dyan na po nagtatapos, 1 minuto na lang nalalabi. At dyan Paalam na po na po nagtatapos kami. ang ating programa ngayong umaga. Maraming salamat sa mga nakinig. At ako po si Mariela Jem Castro. Ako po naman si Tess Ramirez at maraming salamat sa aming mga nakaagapay. Thank you, Marela. At Thanks, Miss Tess. And si Marjorie of Posas, course, maraming ang muse salamat. ng ating programa. Ngayon din kay Engineer Lita de los Santos at Engineer Jun Paladan at sa aming Technical Supervisor, Jet Canco. Hanggang sa susunod na edisyon po ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend. Mag-ingat po Bye. kayo. Bye!